Ready na ba tayo? Hindi na. Ready na? Si Ari gusto sumali. Yeah, isan mo yung link maya-maya. Isan mo yung link ngayon. All right. Welcome to another episode of Batang Pinoy Podcast with your hosts, Renz, Harold, and Direct Rai, Adrian. What's up, guys? Ayun, kamusta? Another episode na naman. Bilis, no? Pangatlong episode na agad natin to. Pangatlong episode na. Napakabilis. Grabe. Naaarangan pala yung mukha ni Adrian sa baba. Dali, ayusin natin. Ayan. Pero ako yung pinaka-main. Andali, ayusin natin. Ayan. Or mas okay na yung kanina. Okay na yan, ganyan. Okay na yan. Okay. Bago tayo proceed, hindi lang dalawa ang ating sponsor ngayon. 4 ang ating sponsors. Wow. Grabe. Dami Grabe. Salamat sa Silent View Productions. Sila ang ating pinakaunang sponsor nung episode 2. And of course, saan na yung kamay ko? Ayan, 3D Republic. May merch silang ibibigay sa atin soon. And our newest sponsors, Kate Karandang, Realtor. You can contact her number there. And Mike Cuenta Mortgage. Tama. Mike Mike Cuenta Mortgage Professional. Kwenta. Ayan. Salamat po sa inyong pag-sponsor ng episode 3 ng aming Batang Pinoy podcast. Yes, sir. Tama po. Napakalaking pasasalamat namin sa lahat ng mga sponsor namin. And this is only episode 3. And Harold. Ang ganda. Yun. Ngayon, nagulat ako. Madami pala tayong sponsors ngayon sa episode na to. Tama. Dumami bigla. Oo, dumami bigla. At saka magbibigay ng merch si 3D Republic. Oo, try niyang gumawa as soon as possible. Maganda yun. At least, mapakita natin sa mga audience natin yung product, di ba? Oh, na quality. Sure. Yeah. Tsaka nalaman ko nga rin yung si Silent View Productions, parang nauna pa tayong nag-introduce sa kanila na yung bagong collaboration ng Edge View and Silent Eye. Yeah. Yes, sir. Kaya nakakatuwa rin na Hindi ko malilimutan yung Silent View. Kasi yan birthday ko yan June 29, guys. 29 yun. Yes, Ano June ba, aside from birthday mo, magzuzumba ka rin ba sa event Zumba nila? din ako, syempre. pupuntahan natin yan. Zumba tayo. Zumba event on June 29. Doors naman. open at 5 p.m. Yan. Sasayaw si Direk Ray yan. Iba-vlog ko yan, guys. Promise. And sa 3D Republic, gumagawa sila ng custom cap, t-shirts, hoodies, and sweatshirts. And of course, sa mga gustong magpagawa ng jersey, gagawa rin sila ng jersey niyan. Siyempre, kung may gusto ko yung jersey na talagang yung tahi talaga. 'Di ba? Yung mga gustong magpagawa ng jersey diyan, guys. 3D Republic is here to help you guys out. Yeah. And then our next, and si Mike Cuenta, mortgage professional. Siya po, kung hindi niyo po alam is, ang ginagawa ng mortgage professional is sila yung nag-approve or pre-approve kung gusto yung bumili ng bahay. Yes, Mike Cuenta, guys. Don't forget to syempre i-message nyo lang si Mike Cuenta and of course call him kung may tanong kayo about sa mortgage ng bahay, kung gusto nyo bumili ng bahay. Mike Cuenta is here to help, guys. And si Kate Karandang, friends. Yan, siya ang ating realtor. Siya nag-sponsor ngayon sa ating episode na to. Wow. Caring for your real estate needs with compassion. And then yung contact number niya, nandyan po sa ilalim. Yan, guys. 778-986-7035.
And I Yan think number si Harry, parating na din. Hindi, pero para ano lang natin, ma-elaborate natin. So, ano yung mortgage, paano yung ano yan? Kay Mike Cuenta? Kay Mike Cuenta, so Mortgage professional. yes, Para siya sa yung i-explain lang natin para sa mga wala pa or hindi konti lang yung kaalaman sa mga ganyan, di ba? Para maano din sila, magkaroon ng knowledge. So, kung bago kayo tumingin ng bahay, kailangan nyo muna kung magkano ang buying power nyo. So, si Mike Cuenta, yun ang kanyang profesyon, yun ang kanyang trabaho. So, pwede makatulong sa mga gusto magkabahay. Yes. Magkaroon ng property. Yan. Yes, Tapos syempre, pupunta sila kay Kate Karandang after magkaroon ng ng pre-approval or approval sa pagbili ng bahay. Yeah, kasi kailangan nila ng realtor. Alright, salamat ulit sa ating mga sponsors. And so episode 3. Ano ang pag-uusapan natin ngayong episode 3? It's all about nung kakatapos lang na season 3, di ba? Season 3 was last year. Yes. Tama. Bago mag-December, mga bandang second week, third week na November tayo natapos dyan. Oy, bago ko umuwi dyan, kakasal ako dyan eh. Unforgettable yan, season 3. Well, every championship naman, talagang unforgettable naman. Pero tong season 3, malaki yung impact sa akin eh. Siyempre. Yeah. Maraming pangyayari. Ano bang impact sa'yo ng season 3? Season 3, I promise yung season 3 talaga yung mga dalawang natin, galing sa last season 2, 'di ba? Season 2 kasi yung dalawang yan is nalaglag ng Tri-City and if I'm not mistaken, Hoopers. Tama? I think nung season 2, yung Suri Knights. Bamboo Rats. Yeah, Suri Knights. Yeah, Bamboo Rats. Suri Knights versus anong pangalan ng Tri-City dati? Photoculture. Yan. Photoculture. Nalaglag sila ng Photoculture No. Not knowing na talaga to Photoculture from underdog sila eh. Underdog talaga. And yung Hoopers, nilaglag nilang itong Pilipinas Warriors. Kaya sila yung pumasok sa final. Yes, pumasok sila sa final, semifinals. Oo, tama. Yeah, tama yan. Ngayon, shoutout tayo guys. I think maraming nanonood sa atin. Alright, Harold, sino ba yung mga dyan? Ayan, shoutout tayo ngayon. So far, nakikita ko ngayon dito si Kuya Bong. Good evening, nanonood kami ngayon and thanks. Ayan, si Kuya Bong sa Silent View Productions yan. Si Kuya Norman, wash out daw. Kuya Norman Dionisio. And then ito kay Levin Garoy, shout out sa mga taga-Pangasinan. Ayun! Taga-Pangasinan. Mga kaubayan ni Renz. Oo. Shout out sa inyo, mga taga-Pangasinense. Ayan. Shooter yan si Levin Garoy. Oh, naglalaro ba sa ating liga yan? Hindi ata sa liga natin. Pero nakalaro ko na siya last time, alam ko. Nakalaro ko na sa ibang liga. Okay. Yeah, ako so far. Yeah, sa season 3, so far, para sa akin, doon ako mas parang confident na kasi pangatlong season na natin yan eh. So, parang gamay na natin yung galawan. Gets mo? Yeah. Tama. Pero let's recap kung ilang teams. So, nung season 1, 16 teams tayo. And then season 2 naging 18. And then itong season 3, last season lang is nagkaroon tayo ng 24 teams. Paano natin nagawa at pagsabay-sabay ang paglalaro ng 24 teams na to sa season 3? Ikaw ba muna, Adrian? I think napakahirap i-handle pero siyempre mahal natin yung sports and handling this 24 teams last season talagang I think
yung PA talaga kinausap namin, yung Pacific Academy na talagang if we could play like 2 gyms, 'di ba? Kasi yung first and second season is first 1 gym lang, 'di ba? Harold, tama ba? One gym. Oo. Yeah, sa 1 middle gym school. lang nahirapan kami kasi lumalaki yung liga eh. Kapag kasi lumaki yung liga, kailangan natin ng mas maraming tao. Nakakatulong tayo sa mga maraming tao kasi syempre kailangan natin ng tao and sinasahura natin sila and yung season 3 talagang 2 gyms and then sa playoff 1 gym na lang kasi syempre kailangan nating i-focus sa kanila yung yung madla, tama ba? Yeah. Alright, so dalawang gym na tayo for season 3. Season 3. Season 3, naalala ko noon nung bago mag-umpisa ang season 3, kailangan nyo muna i-practice kung paano i-broadcast simultaneously yung middle school tsaka high school. Harold, paano ba yung process noon? Ano yung mga ginawa nyo para simultaneously broadcast ang dalawang gym? Ayun, so ang una kasi niyan 24 teams. Actually mas madami pa nga dapat diyan eh. Pero ginawa lang namin 24. Noong una, ang iniisip ko, gawin lang namin isang court kasi nga magastos eh. Tama. I mean, yung expense kasi nagtitingin kasi ako ng forecast kung magkano yung lahat na magiging expense, kung magkano lahat ng mga gastos namin sa mga kasi hindi lang sa court yan eh. Pati na rin yung camera at laptop, bumili din kami. So, another investment ulit. So, tinignan ko naman, kasya naman. So, talagang pinagkasya lang namin lahat. And then, kailangan na nga rin kumuha ng tao. Ayun. So, buti umukay si Pacific Academy na pwede namin makuha din yung isang court. So far, ginawa namin 24 teams, 2 court. Kumuha na lang kami ng mga tao. And then, naisip namin, kasi si Adrian nung pro sa mga ganyan, sa mga live. Yeah. Sabi niya, pwede naman daw sabay na dalawang live. Oo nga, ang galing. Nag-invest kami ng bumili ulit ng another camera and another laptop. To be honest, talaga, first season pa lang, in-expect na namin lalaki yung liga eh. So, talagang in-invest na namin yung laptop, syempre, yung 2 camera na agad. So, if you could go back to the finals, season 1, 2 ng camera namin dyan eh. Talagang in-expect ko na lalaki yung liga. And nag-invest na talaga kami sa 2 camera. And of course, I think meron naman na akong extra camera dati kasi ang inyong lingkod is vlogger naman. And yung talent natin talagang inano na lang natin sa liga, kinontribute naman natin. Kaya hito tayo ngayon. Season 4 na tayo, napakalaki ng liga and we would like to thank you guys na napakalaki ng contribute ng inyong support sa season 4 ng Batang Pinoy. Yeah, salamat din sa mga nagbibigay ng stars during our live broadcast, especially no playoffs. Ang dami nag-send ng stars. Nagpapasalamat sila na naka-live tayo and patuloy pa rin na paglalaro ng basketball sa ating liga. Of course. Bago tayo guys, resume. Please don't forget to like and share yung ating page and of course, share na din natin itong ating podcast kasi syempre, as a support na lang natin dito sa ating page, Batang Pinoy dito sa Canada. And shoutout na din sa inyo diyan sa nanonood dito sa ating page diyan sa mga taga Isabela of course kasi tubong Isabela tayo, guys. Yan. Tsaka sa mga nanonood, huwag kayong mayang mag-comment para i-shoutout namin. Oo. Comment lang kayo, guys. Shout na namin yan. Paano pala paano na parami yung teams? Nag-reach out ba tayo sa kanila or sila yung nagtanong
kung paano sumali at bumuo ng paano bumuo ng team para sa para sa season 3. Ano yung like sila ba yung nag-reach out sa atin? Yeah, actually after pa lang ng season 1, madami na nag-inquire. Pero kasi hindi pa kami ganoon na malaking team agad. I mean, malaking liga agad na madaming teams. So 18 pa lang kinuha namin talaga ng season 2. Pero ng season 3, tingin ko naman medyo okay na. Kaya umokay na rin kami sa 24 teams. Although parang dapat 26 ata yan or 27 kasi may mga late na nagsabi. Pero nag-stick na lang kami sa 24 kasi nagawa na rin namin yung bracketing. Tsaka yun. Tama. So far, so far ang nangyari kasi niyan, parang every after finals, bigla-biglang dudumog. Lalo na yung nangyari ng season 2. Alam niyo naman yung nangyari ng season 2, diba? Sobrang exciting nung finals. Tapos may nagkaroon pa ng brownout. Feeling ko kasi mas napatibay yung liga nung nangyari yung season 2. Parang ang dami nangyari na kahit parang negative na yung parang dapat di na itutuloy yung finals na yun eh. Pero alam mo yun, natawid pa rin natin. Naging positive na talaga yung output kasi talaga naitawid yung yung season 2 kasi syempre nag-brown out na napakadaming mga tao tapos umuwi sila tapos bumalik sila dahil sa pagbalik ng power natin. Yun, season 3 napakadaming sumali and then we're here now in season 4. Yeah. And ilang divisions or ilang brackets tayo nung season 3? Ayun, tama. Harold, sabihin mo yung napag-usapan natin kasi we're planning to Harold, yung division natin for season 5. Hindi. Dali mo na. Yung season 3 mo na. Mamaya na. Masyado ako na-excite. Masyado ako na-excite eh. Hindi pa naman sigurado yun, pero parang napag-isipan pa lang natin. Napag-isipan na yan. Kasi ngayon division natin puro open division tayo lahat, di ba? Yeah. Pero yung season 3 is tatlong tama ba? Tatlong bracket, no? Tatlong bracket. Yeah, tama, tatlo. Kasi tatlo. Kasi yun yung Luzon, Visayas, Mindanao. Oo. Tama. Yung nag-champion ng Luzon is yung Bisdak yun eh. Oo. All-in-one carrier. Tapos Bamborat sa Visayas. Tapos sa Pilipinas Warriors yung Mindanao. Tama. Tama, di ba? Galing ang memory. Tama. Nagkaroon ba tayo ng play-in tournament doon or after ng regular season straight to knockout round kaagad? Ayun. Bali kasi ang naisip kong bracketing dyan, yun na nga, nagkaroon tayo ng waiting sa playoffs. So nagkaroon tayo ng play-in tournament starting yung season 3. Parang ginaya natin sa NBA. Yeah. May laglag na. Ganoon naman talaga dapat kasi bigyan natin ng incentive yung mga top teams sa bracket. Oo, diba? Mas maganda nga. At kaya hindi porket regular season, parang baliwala lang. Pero parang malaki. lang. Oo. Yeah. Okay, and then marami tayong tawag dito. Marami na tayong improvement during the broadcast. Naalala ko nung playoffs, nagkaroon tayo ng commentator. Live commentating sa basketball game. May mga nag-comment, may mga nag-direct message sa akin na wow, parang sa NBA kami naglalaro kasi may nagko-comment tsaka parang ni-research nila kung ano yung masasabihin sa broadcast, hindi basta-basta kung ano lang nangyayari sa game. Entire busy pa itong ating live ng basketball, ating Batang Pinoy Basketball League. Meron na tayong commentator. First time in history dito sa BC, meron na din tayong replay. Yun ang maganda, may replay. May replay na tayo, guys. Kung mapapansin nyo, from last season, of course, sa ating mga susunod pa na season, this coming season season 5 diretso na yan, mayroon tayong replay
Pero nag-e-effect lang yan sa laglagan. Playoff itself. Yeah. Pero tignan natin kung pwede nating ano yung ating replay this laglagan. Play-in. Siguro, pwede na. Hindi, pagdating ng play-in niya. Play-in na siguro. Kapag ano na, sa middle school na lang tayo. Diretso yan. Promise. Okay. Nice. Hindi kasi kailangan din natin ng tao doon Hindi naman pwedeng kailangan ng Oo. tao lang sa kabilang. Oo. Tsaka mahirap mag-comment, maging commentator tapos ikaw rin nag-aaral ng replay tapos baka commercial. Ayun. So, pagplanuhin natin para sa playoffs or play-in dito nga season 4. Oo. And yung mga nangyari pa nung season 3, nung finals day, ito yung committee versus referees. Ako nasasayangan ako dito kasi hindi ako naka-attend. Kasi flight namin nung the night before nito So sayang talaga. Pauwi na ata kayo ng Pilipinas noon Buti na lang umabot pa kami kasi merong bago kami umuwi ng Pilipinas, nakaabot pa kami. And last season yung referee versus committee talaga. Napakasaya. Kasi last season to yung ginawa natin? Parang referee versus ata Hindi, yung season 2, halo-halo. Ay, hindi. Yeah. Magkakasama natin mga referee tapos hindi, ako muna. Mali kayo. Oo, tama. Ano yon yung season 2, yung committee and sponsors. Ayaw nga pala, tama. Committee and sponsors versus outlaw. Yeah. Unang ginawa lang natin yung committee versus referee nung lang yon season 3 lang. Oh yeah, tama. Meron tayong budget pang uniform. Tapos ang nag-champion kasi ang natin diyan All-Star, sa All-Star natin ang mga coaches namin, kaming apat nila Adrian, Harry, tsaka ni Ace. Ang nanalo noon si Ace, di ba? Oo, tama, si Ace. Tapos yung season 3, ako ang nanalo ng All-Star versus Adrian. So ngayong panalo ka. Ako nga. Yung All-Star. Kaya nga, yun nga sabi ko nga. Tapos ang season 4, kami naman ni Ace ang maglalaban sa All-Star. Oh, okay. Nice. Yeah. Kailan na ng season 4 All-Star game? Bali, ang All-Star game natin, kasabay niyan yung 3-point shootout, pati yung finals, tsaka Battle for Third sa May 11. May 11, yun. Yeah. Big day natin yan. Yan yung finals day natin. So, bago tayo mag-proceed, guys, shoutout muna tayo. Okay, go. I think, Harold. Basahin mo nga. Hindi ko mabasa wala akong makita. Wala akong makita. Ayan, si John Randy Palermo Lastrado. Yan. Shoutout daw. Yung ating mga nag-like ng ating live ngayon, guys, sa ating podcast, Folberry Garcia, yan, walang sawang sumusuporta sa ating liga. Ang captain ball ng ating Pilipinas Warrior, Rodel Alcantara, shoutout sa iyo, sir. Jason Pakatang, ang ating referee, sir Jason, shoutout sa iyo. Jem Belmonte, John Paul Morales, John Randy Lastrado, Valdia Villa, Liza, and Romy Robles. Yes, sir. Okay, let's talk about yung let's talk about, kasi pag-usapan ko ano yung road to finals ng bawat finalist or yung nanalo na lang, yung nag-champion kasi parang masyado mahaba naman yun kung okay. Buong team pa. Yeah, sige. Yung nag-champion, yung
undefeated. And alam niyo bang season 3, yung nag-champion is first ever undefeated. So, i-explain ko lang regular season, I think 7 or 8 games. And then, so that's 7 straight wins plus playoffs and quarterfinals, semifinals, and then finals. Tama ba? So, 10 straight wins para maging champion sila. Yeah, 10 nga. Or 11. 10. Yeah, 10 or 11. 11 kung nag-play-in ka. 11 kung nag-play-in. So, pero kasi grabe. waiting ang Bamburats eh. Oo. Yeah, so grabe ang season na to for the champions yung Bamburats. They went undefeated para maging champion. Ang history lang ng konting history lang ng Bamburats is nung season 1 nila hanggang I think first round ng playoffs and season 2 hanggang quarterfinals and then itong season 3 na nga silang all the way nag-champion. Pangat ng pangat, no? Pangat ng pangat, grabe. Pero kasi maganda rin kasi yung chemistry ng team nila kasi meron silang veteran, meron din silang mga bata. Yeah, tama. Meron yung mga players nila is hindi lang isang flavor ba, parang mas marami silang variety. Hindi mo naman Tsaka sa mga matagal na naglalaro dito ng basketball sa mga liga-liga, kilala nila yung Surrey Knights. Yan yung mga talagang matagal na yung team nila dito Surrey Knights. Yan sila Boss Ruel. Mga bagong mga bagong players na. Idre, may dalagdag ka ba? Nakamitada ako Tinatawag ko sa akin Yeah. Okay. Oo. Kasi sabi niya, sasali daw siya Pero hanggang ngayon, siguro kumain. Yeah, binigay ko na yung link sa kanya. Yeah, so season 3, hindi ko makalimutan dito. Talagang itong dalawang team na to, undefeated to pati yung Pilipinas Warriors. Pilipinas Warriors. First time to sa history talagang Pilipinas Warrior, tinalo nila yung alliance nung semis. Gandang game na yun. Kung nakalimutan nyo, yung alliance saka Pilipinas Warrior, yung alliance lamang ng 6 points. Parang under 1 minute, no? A minute 10 seconds ata yun. Ewan ko anong nangyari doon, nabaliktad pa, kaya nanalo yung Pilipinas Warrior. Si Rivera. Si Rivera, yung steal niya. Tapos free throw. Si Rivera. Yung steal tapos free throw. Napakalaki nung free throw doon. Yung dalawang shoot ni Rivera na yun, doon lumamang yung Pilipinas Warrior. Tapos meron pang muntikang parang buzzer beater dapat si Kerr. Oo. Napakagandang, napaka-exciting ng game na yun. Exciting yung semifinals na yun. Yeah. Expected ko na Talagang akala ko siguro may buzzer beater doon o kaya talang dikit Yeah. Talaga yung Philippines Warrior never say die talaga. Parang Hinebra. Kaya sabi nga, ang dami nga nagsasabi nung iba, pati mga referees, ito yung pinakamagandang finals na para nakita nila. Talagang bakbakan talaga yung laro. Kasi Pilipinas Warriors versus Bamburats Knights. Kita mo naman pala yung lineup pa lang ng players, talagang match na match. Pinapanood ko to nung sa Pilipinas na kami. Talagang paglapag namin, talaga hinanap ko yung wifi kaagad para makapanood ako, makakatch up. Tama, umuwi ka nga pala nun. Yeah. Why don't we go to segment natin? We'll go with first time ever stats with Renz, brought to you by First Park Homes. Okay, in honor of International Women's Day and focusing on the theme of basketball first, we are celebrating milestones and achievements by women in the sport globally. So, nung Friday, International Women's Day, so bigyan ko lang kayo ng konting trivia about the impact of women sa larangan ng basketball.
So, alam niyo ba, nung first women's basketball game was recorded and took place on 1893 at Smith College, Massachusetts, USA. Just a few years after the invention of the game. So, first ever basketball game took place, women's basketball game took place in 1893. And 1893. Ayan. And then, first woman to score in an NBA game. Alam niyo bang may na-draft ng woman sa NBA game? Oh, sino yan? Si Lucia Harris. Lucia Harris, Lucia Harris, na-draft siya officially, first woman officially drafted by an NBA team. Ang team na nag-draft sa kanya is the New Orleans Jazz in 1977. So naglaro siya sa mga lalaki na-draft siya, pero ang backstory niya is hindi siya nakapaglaro kasi nabuntis siya. So hindi niya tinuloy ang paglalaro. Oh, kaya pala. Yan na si Ace. Ay, si Harry. Hindi niyo ako binubuksan ng pinto, ha? Narinig ba ako? Yes, sir. Malinaw na malinaw. Wala akong susi. Kalimutan ko. Pati yung garage remote, wala. Talaga naka-side view ka pa. Oo nga, talaga ginagawa ko. May ginagawa ko eh. Ayun, Ari, ano yung hindi mo makakalimutan sa Season 3 Championship? Bamboo Rats versus Philippines Warrior. Bamboo Rats versus Philippines Warriors. Yung kung paano nila nilak si Irvin. Oh, si Marabili. Sino bang dumipensa kay Irvin noon? Marami sila eh. Si Alano tsaka si Joshua. Yun yung talagang nila. Yun yung tinarget talaga nila. Sa mga di nakakalam, si Irvin Maravilla ang ating Season 2 MVP. Kasi si Irvin Maravilla yung kanilang puso ng Philippines Warrior eh. Tama si Ari. Kasi karamihan din sa mga pointers kasi nila dati off that night eh. And then nagkataon pa na talagang nalock nila si Irvin. Kasi I think 9 points lang yata ginawa niya. Oh. Pati puntos naalala mo pa. Oo, hindi siya naka 2 digits I think. Ano bang mo doon? Ikaw ba yung ng stat sheet? Hindi. Ako ba nun? Hindi ko maalala eh. Pero naalala mo yung score niya. Alala ko kasi tinitignan ko talaga, inaral ko kung saan sila na nagkulang eh. Oh, And then yung most points na ginagawa ni Irvin all throughout the seasons nawala nung finals. Kasi I think nag-average siya ng 15 pataas lagi yan eh. Hindi, pero maganda talaga yung depensa ng both teams nung araw na yun. I think talagang pinag-aralan din ng Bamboo Rats yan. Yeah. Kasi kung ikaw ba naman yung palagi mong nakikita yung laruan, nakikita mo yung mga galawan, di ba? So mag-iisip ka talaga kung paano. Diskartehan lang din yan eh. Ayan, Aaralin. Thank you pala sa mga nag-share ng ating live. Si John Randy Palermo sa Lastrado, pati si Andre. Randy, makinig lang. Meron kaming i-announce. Hindi naman i-announce. Bakit wala si Ace? Wala, di siya message. Hindi, may lakad data yun. Speaking of Ace, kinuha, na kay Ace na yun ng trophies natin. Dumating na kasi yung parents ko, kasabay ng trophies. Nice. Karating lang tonight. Yeah. 30 minutes before our podcast, dumating siya. Galing ako airport kanina, naghatid ako. Ay, naghatid ka? Nagsundo. Kaya pala amoy baby ka ulit? Okay. Let's say, pag-usapan natin ng sport, kung hindi basketball ang
nilalaro nyo ngayon, ano ang sport nyo? Tari ka Siguro muna. ano, Ako, sports-minded kasi ako eh. Pero nung college ako, varsity ako ng takraw eh. Bago ako Sepak? sepak Nice. takraw, bago ako nag-switch ng basketball. In-enjoy ko lang yung 1 year varsity ko ng basketball nung hindi na masyadong busy sa school eh. Taas mo pala tumalon nun. Di ba kailangan mataas ka tumalon dun? pagsepak, pagsepak takraw. Tapos wala kasi nasipa. Ako. Yun yung unang varsity ko. Athletic ka talaga noon, Harry. Tama ba? Mga volleyball din. Marami. Pero hindi ako masyadong nakalayo kasi hindi ako nakapag-focus sa isang sport eh. Oo. Hindi ako nakarating ng palarong, pambansa, mga ganon kasi marami akong sinasalihan ko yata lahat nun eh. Kumbaga wala namang Tsaka wala nag-aaral, kami na master. mahirap din mahirap din na pagsabayin ng pag-aaral tapos sports, di ba? Yeah. Unless yun talaga yung gusto mong tahakin sa buhay. Yung mga nakakalayo talaga, nakaka-focus lang sa isang sport talaga. Yun yung talagang malayo nararating. Ikaw, Harold, kung hindi basketball, anong sport mo? Kasi ako din, ganun, madami rin akong nilaruan eh. Pero nag-volleyball din ako, badminton, bowling. Pero ang gusto kasi nung bata ko, wala sa Pilipinas, hindi uso. Parang, Ano yun? Ang gusto ko nung dati, yung football, American football. Oh, American football is yung banggaan ata yun eh. Hindi, I mean yung parang NFL. yeah, banggaan nga. Oo. Banggaan nga yun. Oo nga. Gusto ko pagbanggaan eh. Kasi malaki kasi ako nun sa mga tropa ko nun. So, parang may similarities sila sa soccer. Di ka nag-soccer. wala, hindi ako nag-soccer. Hindi uso yung soccer. Sa Imus Cavite ako. Wow. Ikaw rin, ikaw. Ako, badminton. Badminton Pag ka? hindi, oo. Hili ko ang badminton kasi ewan ko, parang marami ka rin kailangan matutunan. Hindi lang pag-hit ng birdie, tsaka kailangan mo ring what do you call this? Parang mind play yung laro, yung kalaban mo kasi kailangan mong parang no look tira ba para hindi niya makita kung saan dadapoy yung birdie. So smasher ka pala. Smash. Oo, tatalon pa nga ako nun eh. Wow. Smash. So sa inyong tatlo, ano yung pinakamalayong narating nyo? Ako, Canada. Hindi. No, siyempre. Ano ba yung tanong? Kaya ano ba yung tanong mo, Derek Ryan? As a athlete, ano yung pinakamalayong narating nyo? Yung Sa akin is squaw meet. squaa. Yung schools, colleges and universities sa Lingayen nun, Pangasinan. Squaa yun. Squaa. Ano yung laro mo doon, Harry? Basketball. Basketball. Wow, squaa. Basketball. Kasi kung sa mga din nagtatanong MVP yan siya, ano yung malakas? Sa amin lahat si Harry yung pinakamalakas maglaro sa amin. Hindi naman. Hindi lang kita pinapasahan eh. Kasi alam ko kalabag kita. Ang malakas talaga Buakaw eh. Buakaw yung talaga sa kanya bola. Ano to, si Harry, former MVP ng Batangas League. Oo. Yeah. Nung naglalaro kami sa Batangas League pa nun, sa Guilford Cagers. Batangas League. Hindi kasi ako masyado naging active na dito kasi mahirap na eh. Oo. May pamilya na, may iwas injury. Ayoko yun. Ikaw Harold, ano yung pinakamalayong narating mo as a athlete? Hindi ko naman masasabing athlete ako. Hindi ko naman masasabing athlete ako talaga, pero mahilig lang ako maglaro siguro ng basketball. Siguro nung college, mga lang, sa organization. Kalaban ibang org. Mga university meet. Pero kasi dati, nung like high school, dumadayo-dayo kami sa Makati. Wow. Ikaw rin. Ikaw Adrian, di mo pa sinabi yung sports Oo mo. nga, di mo pa sabi sports mo eh. Ano daw to Jolens, di ba? Jolens tsaka Tex. Wag mong sabihin mahjong tsaka tong it's yung mga Hindi, sa hindi naman pagmamayabang, athletic din ako. Ayan, di pagmamayabang.
Oo naman. Elementary ako, ang dami kong athlete eh. Ang dami kong napasokang sports eh. Naging table tennis ako ng grade 5, grade 6 naging soccer player ako. Talaga? Oo. Alam mo ba naki-search yata yan si Adrian sa school nila tapos nakakuha ng best sports award. Alam mo anong attire niya? Nakahawak siya ng manok pansabong. Hoy, hindi naman sa Best Promise, hindi sa pagmamalaki. Shoutout sa inyo diyan sa Alicia National High School. Second year high school, guys, sumali ako sa yung parang Mr. School. Intrams. Mr. Intrams. Hindi Intrams, yung buong school talaga. Oh, sabi ko na sa inyo eh. Hindi naniniwala. Pogi yan. Hindi naniniwala. Pogi pala to eh. Naglabas ka ng ganyan, maglalabas ako ng mga ganyan kong bala. Marami yan si Harold. Nanalo ako, guys. Hindi ko alam kung bakit. Yun nga yung manok na dala mo, yun yung napanalo sa'yo. Hindi mali. Yung sports sa tayo ko yung meron akong ginawang plywood. Tapos, kinat ng tito ko, may hawak akong yung surf. Yung surf. Surfing? Oo. Surfing? Oo. Nagulat ako. So surfing yung sports mo. Pero talaga yun? Parang beauty, ano ba yun? University yan? Oo, beauty. So may question and answer yan. Ano yung Q&A? Ano yung Q&A mo? Naalala ko pa yung tanong sa'yo. Ano yung Q&A? Naalala ko pa yung tanong sa akin. Yung parang yung parang pagiging role model mo? Ano sagot mo? Ano sagot mo? Pag nanalo ka sa school, ganun. Ano sagot mo? Yung exact answer mo Nalimutan ko na eh. Siyempre, pag nanalo ka dito, pag role model ka, siyempre, babe ka lang, di ba? Para maging babe ka lang, para ikaw yung sundan ng mga estudyanteng na tataliwas sa mga drugs, gano'n. Pero anong title mo nun? Mr. University? Hindi, Mr. High School lang. High school. Sa high school. Sa buong school, shoutout ko na rin yung high school ko, Pao Catholic School, tsaka Jesus Good Shepherd School. Ay, shoutout yun yung school nyo. Siyempre, shoutout sa aking high school, Banda National High School. And then sa college, Mariano Marcos State University. Ikaw, Ren. Sa mga naka-teammate ko. Yan, shoutout sa Santo Tomas High School. Nagpunta kami dyan nung umuwi kami ng Pilipinas. Binisita ko yung alma mater ko. And then nung college, sa university, Lyceum Northwestern University. Doon ako nag-college. Napakasaya ng high school sa sa Pilipinas Kumpara mo dito sa Canada yung mga nag-high school sa Canada. Madami kang makikilala talaga na kung ano-ano. Oo. Yung high school meron din babae na nanalo noon, Adrian. Ha? Meron din babae na nanalo noon. Kasi pag mga ganyang pageant, boys and girls sa mga school, di ba? Hindi, lalaki lang yun. Nandito yung asawa ko, wag yung magulo. Magaling sumagot. Galing, tama. Kaya lang, shoutout ko rin. Pao Catholic tsaka Adamson University. Yan. Pwede ba malaman kung ilan kayo naglaban noon, Adrian? Baka dalawa lang kayo, No choice na, no? Hindi, tatlo lang kami. Disqualified pa yung dalawa. Na-late. Hindi, biro lang. Kasi second year high school ako noon marami. Third year, fourth year, first year, syempre. And then per section yata yan Oh yeah, per section. Per section yan Ito si Harold siguro, suging-sugi to sa mga pageants. Sugi yan, si Harold. Tingnan mo pa. Hindi. Ayoko magyabang. Wow! Okay, guys, alam nyo bang na feature ang Batang Pinoy Basketball League natin sa isang news, Omni News. Yeah. Napanood nyo ba yun, Adrian, Harry? Yung Omni News syempre. Na namin yun. Yeah. Bale, ano nangyari is, I think that was Thursday. So, what nangyari is, siyempre, nag-work from home ako. May nag-chat sa akin. Ina-add friend din niya ako. Tapos sabi niya,
This is Teresa from Omni News TV. So tinatanong niya if pwede akong ma-interview para sa Batang Pinoy Basketball League and i-feature din nila sa news. So sabi ko, yeah, pwede. Tinanong niya kasi kung saan tayo naglalaro sa Talikpapaliga. Sabi ko, sa Pacific Academy every Saturday from 12 p.m. to 7 p.m. Sabi niya, okay, i-interviewin ka namin. Okay, sige. Sabihin niyo na po kung kailan. Tapos, sabi niya, 1:30. Nakita ko yung message niya, 1 o'clock. So, parang nataranta ako na, ngayon na palang interview through Zoom. And then, buti na lang, andito rin si Harold para at least hindi lang ako yung ma-interview. And yeah, so, sinautat nga namin kayong tatlo dun sa mga questions ni Ate Teresa sa Omni News. Kaya lang hindi na singit. Bigla yung interview, hindi nga ako nakapag-ready sa sagot ko. Diyan mo na lang Ayos makikita lang yung yun ating kasi mas maganda yung biglaan Oo. Diyan mo na makikita yung talagang yung passion natin as a team dito sa Batang Pinoy Basketball League na talagang lumalaki na tayo, hindi lang sa BC, syempre buong Canada na yan. And then inimbitahan ko rin siya para pumunta sa playoffs and especially sa finals sa May 11. Para sabi ko mas matindi ang excitement sa finals day. Oo. Sabi niya titignan niya kung makapunta siya para at least makapag-report siya. Sana ma-feature tayo, di ba? Sana feature tayo ulit and then sana andun din siya para makita niya kung hindi lang 2 o 3 tao ang handle ng Batang Pinoy, kundi isang buong team tayo. Team effort ang ginagawa natin para maging pagpatuloy ang success ng Batang Pinoy Basketball League. Mas magiging maganda lalo ang ngayon nito, yung finals day kasi isipin mo from 28 teams. Boy, Down to 2. Oo, down to 2 teams. Grabe. Yeah. Wala atang malalaglag, 'di ba? Tama, Harold. Wala malalaglag kasi ang laglagan na natin play-in. Which is talaga yung laglagan. Which is ang play-in natin kailan ba play-in? April 13 ang play-in. Wow. April 13. Malapit na. Laglagan na yan. Tapos April 20, ayan yung playoffs. Tapos April 27, wala tayong laro niyan kasi andun tayo sa Lapu-Lapu Day. Okay. Lapu-Lapu Day. Nakita niyo ba yung ginawa ni Adrian na video? Yeah. Oo, napanood ko yun. Pwede natin i-play dito. Gusto mo i-share ko? Pwede, play mo dito. Adrian. Gusto mo i-play Para ko? makita ng mga viewers natin. Saglit lang naman yun 2 minutes lang naman yun. Oo. Sige. I-play ko na. Gusto mo? Sige. Habang hanapin mo, salamat ulit sa ating mga sponsors, 3D Republic, Silent View Productions, Mike Cuenta, Kate Carandang. Salamat po sa pag-sponsor ng episode na to. And then hopefully we'll see you more in our upcoming episodes. Ayan, shout out na rin pala muna tayo kay John Randy Palermo Lastrado, Dale Canlas, ICU, MVP, Simon Cruz, Bong, kay Kuya Bong Kawahing. Thanks guys, sabi niya kay Team Palma, good evening mga Pogi. Good evening sa'yo Pogi. At kay John Ace, far arm shooting daw siya kung hindi siya nag-basketball. May pagbarilan siya. Sige, pasok mo na tanggalin mo na yung music video. Sige. Siguro fireball yung talent ni Ace nung naki-search din siya. Sa mga di pa nakapanood nung namin para sa Lapu-Lapu Day, panoorin nyo to. Kita nyo? Hindi pa. Wala pa. Paano ba? Wait lang. Ipunta ka sa present. Sa ilalim. Present din share screen. Okay. Tapos ipapasok ni Aarons. Hindi, si Adrian na may access siya. Okay. Okay. Ito na.
And habang naghihintay, Lapu-Lapu Day. Ayun na. Naka-entry na ba lahat sila? Di pa lahat, sir. Kasi yung iba nag-iisip pa. May naka-entry na ng taga Vernon, sir. Shush! Handang-handa na kami, sir! 100% kami ipapadala ng BC sa Toronto! Shush! Yan ang confidence. Ang bata pa nito ah. Open division naman, di ba? Nasa Facebook yung link, sir. Actually, yung 18 below, merong waiver dapat ng parents. No waiver, sign no play. Mag-post ka na sa Facebook. Sabihin mo, wag silang matakot mag-inquire sa atin ah. Sir! May tanong po ako! May slot pa po ba, sir? Saka kailan mag-start to, sir? May kainan din ba, sir? Hindi lang pala basketball ito, sir. Block party din pala ng buong Pray, sir. And they're singers too. We are going to provide a link. If you are a food vendor or you want to volunteer, you guys can sign up now. You are all welcome. You can sign up online. Just simply type lapulapuday.com. Save the date, April 27, 2024. Basta batang Pinoy. Mag-enjoy kayo dun. Manood kayo ng basketball ha. Huwag kayong mawawala lahat. At saka nakapost na rin pala yan sa Facebook at Instagram account namin. Eksakto. Weekend. Let's go! Exciting to, sir. May kailangan pa ba kaming malaman? Maligo din kayo. I'm counting on you guys. And don't forget to bring your family and friends too. Kapag batang Pinoy, hindi ka uurungan. Laging handa. Yun. Yan! Yun! So ilang team na? Ngayon, walo pa rin naman ata. Oh, so yun na yung max, di ba? Pwede tayo hanggang 10. Okay, so okay. Sa ano yan, April 27 and 28 natin gagawin yan. Siyempre, shoutout natin si Direk Rai. Siya ang kumuha ng script. Tapos siyempre, mga voice actor, tayo yan. Ano pa ba, ano pa bang, ano bang mangyayari aside from, tawag dito? Aside from basketball, ano pa yung mangyayari? Yeah, aside from basketball, madami tayong pwedeng may mga vendors, may mga organizations na nandyan na pwede nyo lapitan, and also may kainan. Meron din tayong mga dancers and singers, artists na rin. Madami, kompleto lahat dyan, block party yan. Oh, Black Block Party. party, and saan mangyayari to? Ang pinaka-latest natin na sponsor is Mix Global. Yan. Ayun, na-pull up ko rin. Ano to, mangyayari to sa 41st and 47th Fraser Street. Along doon sa street na yon. Basta isasarado natin yan. And this is also host by Filipino BC and Sunset on Fraser. Napaka-exciting na mangyayari. Kaya madami dyan. Palengke with food and craft vendors, live music and cultural performances, DJs, basketball, etc. Malapit na yan, guys. Malapit na. Ayan, speaking of, narinig nyo naman yung tugtog natin, di ba? Actually, live na yan. Kung gusto nyo gumawa ng stories and reels sa Facebook, pati sa Instagram, pwede nyo lang search sa Add Music. Makikita nyo na Batang Pinoy. Type Meron pala nag-comment si Van Ans. Sabi niya, pa-save naman po ng slot mga bossing. Seryoso Wow. yan, Okay na, sa Pacific Academy ba to? Drop in, okay ka na, pasok ka na. Hindi. Pero kapag lapu-lapu dito, Vance, Lapu-lapu din. i-contact mo kami. Kasi kailangan namin sigurado ka. ma-finalize. Oo. PM mo kami kasi, syempre, ano to eh. Big event to eh. Dito, talagang pupunta ng Toronto eh. kasi ang, yung $500
Bali, ang entry fee natin dito, $500, guaranteed 3 to 4 games. And then yung mag-champion sa 2-day league na to is ipapadala natin sa Toronto para sa Yes, Nationals sir. na Yes, Filipino sir. Hoop Fest. Filipino Hoop Fest yan sa Toronto. Nationals yan. Yung mga gustong mag-entry, guys, PM nyo kami right away. Kung hindi si Harry, si Harold, si Ace, andyan din si Renz. Or i-PM nyo kami sa aming Facebook. Yan, para masave namin yung slot namin. Ay, yung slot nyo, kako sana. Kasi malapit na April 27. 2-day April league. 27, 28. Yeah. Isang buwan kalahati na lang natitira. Bago... Kailangan nyo mag-ano. Narinig ko si Kush. Gagawa si Kush. Nice. Anong gagawin niya? Gagawa siya ng team. Ipapasok niya sa Intan. Actually, yung Alliance, konting ano na lang yun eh, di ba? Hindi, malakas nga lineup nila ngayon. Pwede nga eh. Kaya nga. Pero expect natin yung mga player magsasama-sama dyan. Promise. Selection. Okay. 58 minutes na tayo. So ano pang Okay. iulit natin yung mga sponsors natin. Yan. Okay, sige. Walang Ayusin ko sawang lang sumusuporta. Okay, kayo muna magano sa Silent View Productions. Kamu na, Harold. Okay, Silent View Productions. Maraming salamat kay Boss Wahing. Siya ang unang lumapit sa atin at ang unang nag-sponsor. Yan, sa episode na to, episode 3. Maraming salamat, Silent View Productions. Meron silang gaganaping Zumba event on June 29, 2024. Boy, Doors birthday ko yan. open. Tama. Doors open at 5 p.m. So, mga Azumba, tara na. Meron na ba silang link or page? Wala pa, pero pwede kong ilagay sa comment section ng ating Okay. like pag na-post na ilagay ko yung person na pwede na bumili ng ticket. Yeah, so far pwede kayo i-message kung gusto niyo bumili ng ticket para sa Zumba. Yun. Alright, 3D Republic. Ari? Hindi na public yung mga gusto magpagawa ng ating embroidered na mga logo o mga pangalan sa ating damit or syempre lahat na yan, damit, jacket o pantalon man o kaya sombrero guys. Andiyan yung 3D Republic. 3D yan. Kung kahit ano man yung mga gusto niyo ipalagay, mga logo naman. I think magbibigay sila ng sponsor Merch. sa atin. Bigyan sila ng merch. Oo. Yan. Salamat 3D Republic sa pag-sponsor na ating podcast dito sa Batang Pinoy. And guys, kung gusto niyo magpagawa, don't hesitate us to message and syempre yung mga natin diyan. Syempre gusto ko rin magpagawa ng ng pangalan namin, 'di ba? Yung pangalan namin ng misis ko. Personalized, no? Pwede. Personalized. For example, Direct Rai and Mrs. Yan. Okay. Okay. Salamat din sa ating newest sponsors, si Sir Mike Cuenta and Kate Carandang. Actually, tinext nila ako, mag-partner pala sila. So, si Kate Carandang, siya ang realtor kung naghahanap pa yun ng bahay. And si Mike Cuenta, siya ang nag-handle ng mortgage, either pre-approval or kailangan ng approval para sa pagbili ng inyong bahay. Yon. Yan, salamat po. Thank you, Mr. Mike Cuenta. And Salamat sa ating sponsors. Alright. So, hanggang sa susunod na episode mga Batang Pinoy. I am your media host. This is Direk Rai. And ako ang inyong host din, si Harold. Makita-kita ulit tayo mga bata. Okay. Yes, Good sir. Good night, Balang Pinoys. See you sa next episode. Bye-bye.